how challenging naman ito na may abot sa mga boboto. Kasi this will be also the first time that the Bangsamoro, people of Bangsamoro, kumbaga lahat first time sa inyo, first time din sa kanila. And hindi pa natin na-include into the equation na first time din naboboto yung mga dating rebel. So, hiwa-hiwalayin po natin. Siguro po kaya naging intensyon nung nasunod-sunod na Republic Act hanggang sa pinakahuli, Republic Act 12317, na yung sistema ay pareho nung May para po kahit papano may familiarity. So, iba man po ang ihahalal natin dito, pero yung pamamaraan, shading, makina, doon pa rin sa paaralan, kahit papano may familiarity, madali. Madali maunawaan po at madapatunayan din namin para sa bagong botante, madali ituro. Madali i-immerse sila doon. Secondly, doon po doon sa kaibahan. Talaga pong challenging, Sir Nords, Atty. Alex. Dahil nga po, una, yung mga posisyon, kailangan ipaliwanag mo. Vote 1 sa district, vote 1 sa political parties, vote 6 para sa sektor. At yung pong laging inaakala ng ating mga kababayan na boboto ba ako doon sa chief minister? Hanapin ko yung position na ganyan. Yan po. Ilan lamang po iyan sa challenges na kailangan maipaliwanag natin. Dahil ang una pong tanong nung kami bumababa sa grounds, teka, nag-eleksyon na tayo nung Mayo. May kami mayor. Meron kaming congressman. May governor kami. Para saan pa ba ito yung parlamento? So yan po yung mga dapat maipaliwanag. Mapakita natin ano ang magiging panunungkulan, ano ang kanilang trabaho, ano ang kanilang mandato, at bakit kailangang magkaroon ng sariling parlamento ang BARM.